What a wasted time. Should have been here on the outside, read the signs. Used to call you mine, gave it my best, but I don't need one more try. Hello guys, good morning. Good morning sa ating lahat. Isang nakakalokang morning to everybody. Yes, maraming salamat. At nandito na naman kayo. Thank you so much guys. I'm just having my breakfast right now. Yung niluto ko kagabi na adobo. And then, medyo maanghang siya ng onte. And then yung, quinoa. Medyo nag-ano na ako ngayon, nagkikinoa na ako. Sarap. Check lang ako ng emails. Has your card right? Wait. Basa tayo ng mga comment. Ayan. Sorry. Basa tayo ng mga new comment. We appreciate your daily vlogs. Thank you po. Salamat. Wala lang, I mean, meron na tayong malakas na internet. Ang lakas ng internet natin dito, guys. Alam nyo, guys, yung internet ko dati is that I don't have a choice but to pick up Spectrum. Kasi yun yung parang provider ng company or property management ng previous apartment ko. So, Spectrum yung gamit ko dati and I don't have a choice but to stick to it with all of those plans, like with cable plans, internet plans, as in bundle na siya and binabayaran ko siya kasama na sa renta ko, which is around I think $85 to $90. Nakakaloka, as in, maski hindi naman ako gumagamit ng cable, pero nagbabayad pa rin ako ng cable. O diba, nakakaloka yung previous apartment ko. I mean, napakababa ng base rent niya, which is just around $950. Pero kung isusuma total mo lahat ng mga binabayaran mo, na parang extra, aabot ka ng 200 to 250 mga ganyan. Meron pa kaming extra liability insurance, as in budol talaga. Yes, mababa yung base rent, pero kung isusuma total mo, nasa mga 1,200 to 1,300 yung binabayaran ko. Or, yeah, mga ganon. Though free na yung internet, free na yung lahat, as in, pero imagine 1,200. So, yung mga 1,250. Kasi nag-start ako din ng mga 1,100, mga ganyan. Or lahat na. Tapos naging 1,200 ako. Siyalak, as in. Pero dito, maganda na yung apartment. Nasa $1,092 plus extra, ganyan. So, I only end up almost paying the same. Pero ito guys, talking about internet, napakalakas ng internet namin. Kasi dito, I mean sa previous apartment ko, kapag nag-upload ako ng mga 20 minutes video, ay umaabot ng mga 30 minutes, ganyan. Or mababa na yung 25 minutes sa pag-upload. Dito, ang 20 minutes video ko ay nasa mga 5 minutes lang. Kung minsan 3 minutes lang, napakalakas. As in parang 1 gig fiber siya. Pero nung chinek ko yung internet speed, it's just around siguro mga nasa 600 to 700, mga ganyan. Hindi talaga siya 1 gig. Kinuha ko yung 1 gig, hindi dahil gusto ko talaga. Ang preferred ko lang ay 500 Mbps. However,
AT&T is running a promotion is running a promotion that you will pay the same amount. Kunyari, $65 yung 500 Mbps. Yun sana yung kukunin ko. Pero, sabi nila, since they're running a promotional, you would pay $65 per 1 gig if you avail of the 1 gig now. Sabi niya, meron kang guaranteed price, which is $65. So, sabi ko, tapos pag nag-auto-pay ka pa, meron pang deduction na $10. So, ayun, yun na lang yung kinuha ko. Kasi sabi ko, kung kukunin ko ba yung 500 Mbps, less than 65 ba yung babayaran ko? Ganun pa rin, 65 pa rin yung babayaran mo unless you avail of the 300 Mbps, which is like $55 or $50. Konti lang, guys. So, sabi ko, yung malakas na internet na yung kukunin ko. Ayan, kain muna tayo while humihigop ng kape. And then, after this, maglalakad-lakad siguro ako sa park para ma-relax-relax naman yung ating, isip at saka emotion. Emotion siya. What a wasted time. Should have been here on the outside, read the signs. Used to call you mine, gave it my best, but I don't need one. Yan, hello guys, good morning. Good morning to everyone, mga shalak. Yan, medyo nagloloko yung ating camera. Shalak. Ayan, nag-aano ako ngayon. Magja-jogging tayo ngayon for today's video. Shalak. Ayan, for today, jogging muna tayo para ma-refresh tayo. Malapit lang yung isa sa mga park dito. This is Myers Park. Lapit lang, guys. May mga ano pa dun na. So, jogging muna tayo para ma-refresh tayo, para magkaroon naman ng konting positivity yung ating emotions. Shalak ninyo, guys. Ang ganda. Ganda rin. Ayan. Medyo. Hi guys. Sometimes taking alone time for yourself is better than being with a crowd of people. 'Di ba? Konti lang yung tao dito. Shalak, pero grabe, napaka-peaceful, napakaganda. Hindi masyadong mainit, or hindi talaga siya mainit ngayon kasi ano pa lang siya parang 9 o'clock. Ay, 'di ba? Ganito rin yung inabutan ko last year nung mga bandang mga bandang November or December na winter. Ganito rin. Yun nga lang, naka-jacket kami kasi nga medyo malamig. Pero ngayon, no need for a jacket. Guys, natapos na rin yung pagja-jogging natin. Shalak! Ayan. Shalak. Medyo na-refresh naman tayo ng onte. Uwi na tayo. Ay, mag-ano na kasi. Magta-10 o'clock na. Mga isang oras na ako nag-ano, guys. Magja-jogging. Sapat na yun. Shalak. May gagawin pa kasi ako. Yan, hello guys. Good afternoon, mga shalak. Sa nag-comment pala na na-appreciate niya yung pagde-daily vlog ko. Maraming salamat. Ayun, kakagising ko lang. Magkakape ako ngayon. Nag-nap kasi ako. Usually, nag-nap ako in the afternoon kapag wala namang trabaho.
coffee. Yan, thank you. Fighting lang malapit na. Sinadya ko talaga to guys na parang tagalan yung ano ko. Pero malapit na yung pag sa start ko. Last Friday, nag-onboarding ako for medical. And I'm waiting for the results of my medical. Wala pang results ngayon. Ang sabi naman ng employee health, it will be around, siguro ang pinaka early is on Monday. Kapag meron ng results, ine-expect ko kasi na magpa-positive ako sa quantiferon tuberculosis. So, magpapa-x-ray tayo hopefully by Tuesday. Tapos, hindi pa ako nag-fit for, kasi sira yung respirator nila, yung machine nila, para mag-test for, I think for N95 fit testing, ganyan. So, hopefully by Tuesday, kasi para daw hindi na pabalik-balik. Hindi ko naman sinabi na malapit lang ako eh. Pero, para hindi na daw ako magpabalik-balik, baka gawin ko na daw yun ng sabay ng Tuesday, yung N95 fit testing, and at the same time, yung, yung x-ray. So, wala nang clearance sa doktor, na lang daw, parang x-ray. Siguro titingnan lang nila kung ano yung interpretation ng radiologist, di ba? Dati nga, na-bill pa ako ng na-bill pa ako ng x-ray, and then after that, yung billing statement, sinadmit lang namin sa previous employer ko, and then after that, hindi naman kami nagbayad. So, hopefully this time, hindi naman siguro magpagbabayarin anything that is related sa pre-employment requirements. Tayo. Na parang napaka-liwanag dito sa aking kitchen. Iniinit ko lang yung aking pagkain sa microwave. Ayan. Nga pala, konting kaalaman sa ating lahat. Huwag tayong matatakot na gumamit ng microwave. Kasi, ang dami kong nababasa dati sa social media na huwag gumamit ng microwave. Parang dahil ba sa lang? Lang siguro. Parang lang. Dahil lang siguro sa ilaw. Akala ko medyo blurred yung ko. Ayan. Ang dami ko dati nababasa sa social media na parang wag gumamit ng microwave kasi nakaka-cancer ito, kasi nga may radiation. Yes, that is correct. That is very true. Microwaves produces radiation. But you have to remember that there are certain type of radiation that causes cancer. Which is what? Which is, for example, what are the types of radiation that causes cancer? Like ionizing radiation that damage your DNA, your cells, your everything. In your body. So, itong mga ionizing radiation na to is, for example, yung X-ray, yung kaya tayo nagsusuot ng protective equipment, lumalabas tayo, yung mga radiation like siguro mga CT or MRI, mga ganyan, anything na radioactives, ganyan, treatment for cancer, mga ganyan, that can cause, yan yung mga radiation that is ionizing, that is harmful to yourself and to your body, that can damage your cells, your DNA, and so on and so forth. Now, this microwaves is a non-ionizing radiation, which means
it cannot damage your system or your body. Kaya safe na safe ang paggamit ng microwave because it produces non-ionizing radiation. Like for example, yung mga cellular phone natin, this produces non-ionizing radiation. Your sun, if it's the sun that is not too excessive, produces non-ionizing radiation. Ano pa? Yung mga radio transmitter produces what? Non-ionizing radiation. This will not cause cancer, mga syala. O diba? Kaya wag niyo akong batikusin sa paratian kong or palagian kong paggamit ng microwave because these are not harmful to you. Syala. Adobo. Tsaka quinoa. Nung binalik ko yung pagkikinoa ko, medyo nagka-energy. Mas nagka-energy ako compare sa yung wala. Kasi dati puro protein lang tayo and avocado, mga ganyan. I don't eat quinoa. Pero ngayon, binabalance ko lang. Hindi naman siya sobra. Sarap. Yan, hello guys. 7, ano na ngayon? 7. Nakita nyo na yung plate ko. Shalak. Ayan, 7. Ano na ngayon? 7. 7 o'clock na. Magsa 7 o'clock na. Pero, punta tayo ng car wash. Nakita ko naman parang open. Parang open pa sila. Let's see. Up until 9 o'clock ata. Sa Dayton kasi up until 8 o'clock lang open. Tapos mga 7:30 sila tumatanggap. But let's see over here. Let's go na guys. Magpapa-car wash ako ng sasakyan. It's been a while na hindi to na car wash. Let's see. Sherlock. Tagal-tagal din. Yan guys, kakatapos ko lang mag-workout. Ayan, kakatapos ko lang mag-chest workout. Medyo nabanat yung chest natin ng onte. Ayan. Kain muna tayo before tayo pumunta ng Kroger. Bibili ako ng mga fruits sa Kroger para i-juice ko. Matagal ko na rin hindi nagagamit yung aking juicer. And gusto ko rin mag-detox or cleansing. Diba? Maski pa paano. Kain muna tayo ng konting protein before tayo pumunta ng Kroger. Para ma-feed naman yung... Pag di kasi ako guys kumain ng pag di ako kumain ng enough protein, buksan natin yung ilang para maliwanag. Diba? Pag di ako kumain ng enough protein guys, ay sumasakit yung ulo ko. Kapag hindi ako umiinom ng enough water, sumasakit yung ulo ko. And at the same time, sumasakit din yung mga katawan ko pagkagising ko kapag hindi enough yung protein na intake ko. Siguro dahil, syempre, itong protein kasi ito yung parang nagre-repair, diba? Nag-feed ng mga muscle tissue or nagre-repair ng mga muscle tissue na nasira during your workout. And then, kapag hindi ka take ng protein, ganun pa rin. Parang siguro inflamed pa rin or parang sore pa rin yung mga muscle mo. So, kaya siguro, pag hindi ako nag-take ng enough protein, pagkagising ko kinabukasan, masakit pa rin yung mga muscle ko. Masakit pa rin naman, pero hindi siya kagaya ng kapag kapag nag-take ka ng enough protein. Mamaya na ako mag-edit ng mga vlog.
Nag-ano kasi ako guys ng daily vlogging. Habang wala pa tayong ano. Wala naman tayong ni-edit. Ano naman parang casual. Casual na vlog na ganito. Para lang maano kayo. Nung ano kasi, nung huminto ako nag-vlog, marami. Hindi naman marami. May mga ilan sa inyo na nag-PM sa akin na kahit ano, okay lang daw sa kanila, kahit ano lang. Kahit ganito lang, para lang daw makita nila ako and ma-update sila sa kung anong nangyari sa ano ka. Shalak. Yon. Yung parang siguro ay naging part na ako ng daily ano nila, yung parang pakikinig or daily YouTube. Meron kasing mga tao na parang YouTube talaga yung libangan at siguro parang yung parang hinahanap-hanap nila. Shalak, hinahanap-hanap yung mukhang to. Shalak. Hindi na besan ko na ito para makapunta ko ng Kroger kasi magsasara sila at around mga 10:30, 11 ganyan. Magna 9 na. Yan guys, it's already, anong oras na ngayon? Mga 9 o'clock na. Punta lang tayo sandali sa Kroger para makabili ng ano, pang detox ko. Sana merong mga ano yun, mga celery, orange. Meron naman akong cucumber sa bahay. So, hopefully meron para makapag-detox naman ako and, you know, ma-flush out naman. It's been like a month ng, siguro mga 1 month nang hindi ako nakakapag-detox ng katawan ko. Let's go. Nag-exercise naman ako. Uminom ng maraming tubig pero iba pa rin kapag nakakapag-detox ka through fruits and vegetables. Diba? Let's go na. Ayan guys, nandito na ako ngayon sa Kroger. Ayan. Kumuha lang ako nitong ano, turmeric na naka-sale which is kano ba to? Nasa ano to? $2.99. Usually, ang ganito, isang pakete sa ano sa Ohio. Ewan ko, nakalimutan ko na kung ilang grams yon. But usually, it's nakakabili ako sa Myers niyan ng around mga, siguro mga ano, mga $4 to $5, mga ganyan. Tapos tingnan nyo guys, itong pipino nila. O, tingnan nyo. Tingnan nyo guys. So, 69 cents lang. Pero, sa Ohio, siguro mga nasa ano yan, nasa mga 0.89 hanggang $1 isa. Tapos itong, tingnan nyo yung avocado. Ayan nyo guys, oh. Ayan. Siya lang. 3 for $5. Usually, nasa mga $2 siya. Naka-sale na yon. $2 naka-sale na. Dito, feeling ko mas ano, mas cheaper. Pero first ano ko pa naman to eh. Tingnan natin yung iba. Hindi yung organic ay organic pala yun. Ay parang organic yung avocado na yun. Ito guys, so $3, $4, $5. O diba? Feeling ko much cheaper. Much cheaper dito. Ayan, bananas. Andito guys, so may bananas din for 55. Magkano ba? Nakalimutan ko na. Hindi kasi ako mabanana nung nasa ano pa ako, nasa Ohio pa ako kasi ano siya, parang biglang nakakataas ng sugar. Parang high ang glycemic index niya. Yeah, let's go guys. Uwi na tayo. It's already like late. Go home. Our total is like, what's yung total ko kanina? Our total is $38. Yeah, it's $38. Let's go na guys. Kumuha ko ng 4 na turmeric ngayon na almost $3 ang isa. Because isang pakete, isang ano lang yan, isang juice. Ay. Maganda yung turmeric kasi nakakapag-detoxify yun ng liver. O siya, sige na, let's go na guys. Medyo malalim na rin yung gabi.